Karapatang magparusa, O Yahweh, ay taglay mo. Ipakita mo ngayon ang karapatang galing. Tumayo ka sa lupa'y ligawan ng iyong hatol, ang buong ay hatulad mo, parusang nauukol. Hanggang kailan kaya, Yahweh, magagalak ang masama? Hanggang kailan ibabantog ang kanilang mga gawa? Tayo mong lahat? Gaano pa katagal pa ang masama'y magkakambog upang sila'y magmati sa kanilang gawang? Let's pray. Dear Heavenly Father, we thank you for the gift of this new day and for waking us up this morning. We are grateful for the many blessings you have given us throughout the past week. Lord, we ask for your guidance and protection for those who are still on their way to this place of worship. Bring them here safely so that together we may gather in your presence. As we begin our service today, open our hearts, our eyes, and our ears so that we may clearly hear and understand your word. God, and anoint our pastor, the praise and worship team, and everyone who will take part in this service. May everything that we do bring honor and glory to your name. Yes, Lord. All this we ask in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Good morning to everyone. Good morning! Pwede ba palakpakan natin ang napakaganda ng umagang ito. Ang sikat ng araw ay nagpapahayag na may pag-asa pa. Amen! Ano, sa kapila ng mga nangyayaring sa gitnang silangan at ang napipintong pagtaas ng gasolina. Sino po sa inyo ang may sasakyan, kotse, motor, ayan, magbisikleta na lang daw tayo. Yun! Sa mahal po ng gasolina. Kaya ako din ang pwede magbisikleta, layo-layo ng akin. Kaya yun! Puluwi ang tayo po. Ngayon po mga kapatid, ay napansin ko kahapon dito sa Tianggit. Sino po nagtiyatiyanggi dito namimili? Ayan, ayan. Yung kamatis, kung magkano isang kilo? 25. O, 25. Kaya magkamatis na lang tayo araw-araw. Samahan niyo po ng tiyo. O kaya asin. Pero ang Diyos po natin ay hindi nakatalino. 24/7 po siya nakamasid sa atin. Kaya po yung pagsikat ng araw na yan, nangangulugan, hindi tayo papabayaan ng Panginoon. Amen! Maski po magmahal ang mga gasolina, magsasawa rin yung mga kumpanya ng labis niya. Pero si Lord, mga kapatid, hindi siya magsasawang tayo ay samahan. Kaya pag-pray natin po yung mga magsasaka, pinag-pray niyo ba siyang magsasaka, mga nagtatanim ng palay sa bukid, maghapon nag-aararo, mga nagtatanim ng gulay sa ating mga kanayunan. Sapagkat sapat-sapat po pag ang kalupaan, mga bukid, kabundukan, mga palayan ay may mga tanim na pagkain, hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Amen po ba? Amen! At huwag tayo matakot, mas mahalaga ang tubig kaysa langis. Tandaan niyo po yan. Sapagkat ang tubig ay nagbibigay buhay. Mamaya kasama po yan sa mensahe ng Panginoon. Sa akin pong dadalhin sa inyo mamaya. Ayan. At nagaganap tayo sa ating mga katabi. Sabihin mo sa katabi mo, good morning, brother. Good morning, sister. Amen. Narito ka. Pagpukin ng Panginoon. Sa ating po mga activities, every Tuesday, ang ating pong Bible study, ng ating mga kababaihan. Hello, kababaihan! Nako, nakita niyo ba sa my team, may tatlong kababaihan ito. Hindi ko babanggitin. Sana all. Ayan. Wednesday, 4 p.m. Bible study po ng ating kalalakihan sa bar ni Kuya Ed. Pag Thursday naman po, ang Bible study sa St. Edward Family sa Gatangay isang hapon. At ang ating buong service sa ikalima naman po ng hapon. Ang ating po Friday ay nasa ikatlong session na. Isama po natin sa panalangin ang ating mga sinasanay para sa inyo po ay maging mahusay sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. At magpapasalamat po tayo dun sa mga naghahanda ng pagkain at iba. Salamat po sa inyo. At
pray. At yung mga susunod na mga food sponsors, maraming salamat po in advance. Pag Sabado naman po, ang ating pong Don't Watch prayer, alas 6 ng umaga. At pag alas 9 po ng umaga naman, ganun din po yung araw, Sabado. Kaya ating pong Children's Ministry sa Marisa 6, kasama rin po ang ating Bible studies sa mga ayaw magbitin matatanda. Adult. Yung may English yun, ano? Adult. Okay ba sa inyo yun? Ha? May edad? May edad. Pwede na rin. Ganun din. Ayaw magbitin ko matatanda. Magagalit sa akin si Sir. At ganun din po, pag Sabado ng hapon ay ang ating pong Bible study sa ating mga kabataan. Alas 3 ng hapon ang praise and worship practice. At ang extension sa Cebu Central, alas 4 po ang hapon. Mayroon po tayong council meeting ngayong umaga after the worship service. Nagpapasalamat tayo sa nagandun po ng mga bulaklak kay kapatid na Carla Merwa. Yan. Si Carla Merwa po ay nakikinig. Salamat po na kayo po ang nagandun ng mga bulaklak para sa ating Panginoon. At din po ang buong buwan ng Marso, ang ating pong Sunday School Kids sponsor, yung kapatid na Ramon Villamang. Brother Ramon, God bless your heart. At ating pong batiin, bago ating batiin, ang may karong makapunil pong ito si Ate Ella ng papaya. Good morning, church! Good morning! Napakabilis ko ng panahon na. Malapit na matapos ang school year 2025-2026. At sa pagtatapos po nito ay atin na nililook forward ang ating Vacation Church School na gaganapin po sa April 20 hanggang 25 of 2026. Ito po ay ginaganap natin hindi dito sa ating iglesia, kundi sa mga tahanan po ng Doriano family. Sinusundo po ang mga bata at dadalhin po sila doon upang mag-aral ng salita ng Diyos sa kabila ng pagtatapos nila sa school. So tapos na po sila sa mga aralin sa school, pag-aaral naman ang salita ng Diyos ang kanilang haharapin ng isang linggo. Okay? Kaya iniimbitahan po namin ang bawat isa na dalhin po natin ang ating mga anak para sa gawain ito. Yung susunod po ng week, April 28 hanggang 29, ay magkakaroon po ng children's camp ang mga batang may edad 8 pataas, 8 to 12 years old. Sila lang po iaalaw kasi hindi pa natin masyadong may hirapan tayong alagaan ng overnight yung mga mas maliliit. So, sa paghahanda po nito, aming muling kinakatok ang inyong mga puso para sa pag-sponsor ng pagkain para po sa mga bata sa isang linggong ito. Dahil may budget naman po tayo. Kaya lang syempre, pati yung mga teachers po na mag-a-assist, magtuturo ay makakainin din para sa isang linggong ito. At kakailanganin din ng mga materials na ipe-prepare po para sa pagtuturo ng mga bata. So, hinihiling po namin ano man ang inyong maidonate, maibigay po sa amin, crayons, pencil, papers, Manila papers, or cash. Kahit po pagkano, amin po ito maluwag tatagapin upang lalo natin mapalawak ang kaalaman ng mga batang ito sa salita ng Diyos. Ganun din po ang pag-sponsor din para sa overnight na children's camp ng mga bata. Ito po nagawa namin last year at sobrang nag-enjoy po yung mga bata na sumama dito dahil nagkaroon pa sila ng swimming. Nakapag-set up kami ng dalawang swimming pool doon sa area at tuwa-tuwa po mga bata. Meron pa mga tent. So, ang saya po ng naging experience nila. Magiging mga teachers nag-enjoy din po nitong mga panahon ito. At amin po muling kinakatok ang inyong mga puso para sa pag-sponsor ng ano ba ang inyong maibibigay po para sa ating mga bata. Maraming salamat po. God bless you all. Mga kapatid, tumataas po ba ang presyo ng iyong dugo? Baka
Mayroon pong blood pressure and sugar test kung gusto niyo po mamaya after the service. Ganun din po, check up kung gusto niyo po every Saturday 7 a.m. At iba pa pong detalye nito ay makipag-alam po kayo sa ating future doctor na estudyante pa lang po natin ang kapatid ng Sophia. Sophia, buhay ka nga ng konti dyan. Ayun po, yan. Ayan. At pinapapatiin ang lahat po ng mga nagdiriwang ng katanggaran sa President, kapatid na Rubel Tomas, kapatid na Herbert Reyes, at si kapatid na yung Patrick Marks 12. Tumayo tayo lahat ng kapatid, awitan natin sila ng masayang happy birthday, praise team, please. Good morning, church. Awitan po natin ng happy birthday ang lahat na nagdiriwang ng kaarawan sa linggong ito. At sabihin po ninyo, mahal ka ng Diyos. Amen. Po! kalakasan ay ating bigay natin sa Diyos dahil ang Diyos ang patuloy na nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa, sa bawat araw na ating ginagawa. Amen po ba yan na ang Diyos na nagbibigay ng strength sa bawat isa? Amen, amen. Tayo po yung awitin po natin. God is the strength. Mo. God is the strength. God is the strength of my heart and portion forever. Sit down. God is the strength of my heart. God
ulitin po natin forever. Sing it, praise the Lord. Praise the Lord. Our God is His love endures forever. His good is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. With a mighty hand and outstretched arm, His love endures forever. Oh, the life that's been reborn, His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise, sing praise, sing Forever you are faithful, O God. Forever na kami ay grateful, Panginoon, sa buhay na pinagkaloob mo sa bawat isa. Forever kami, Panginoon, nagiging strong. Forever kami magiging matapang, Panginoon, sa paglaban, sa pagsubok na meron ng bawat isa. Forever kami, Panginoon, magpupuri sa iyo
Forever kami, Panginoon, na mananatili sa iyong presensya. Hayaan mo na muling bumalik ang init ng pagpupuri sa aming mga puso, O Diyos. Init ng pagpupuri ng may pasasalamat sa bawat blessing, Panginoon, na pinagkakan. Sa bawat init ng pagmamahal na galing sa Diyos. Maraming salamat. Hallelujah. So let's continue to worship. Continue to pray. Continue to declare na tayo ay babalik sa Panginoon nang may init ng pagpupuri sa ating mga puso. Let's declare it kasama yung pananampalataya sa mga oras na ito. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. When it's all about you, it's all about you. It's about coming back. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. Then it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. See what the music fits. When the music fades, all is stripped away, and I simply come. Love me just still bring something that's a word, not unless you're heart.
more than a song, for a song it's so. It's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you, Lord. I'm coming back to the It's all about you, Jesus. I'm coming back to the Let's pray. Heavenly Father, salamat Panginoon sa pagpapatawad, sa pagmamahal, sa kalakasan na aming nararanasan na galing sa iyo. Salamat sa puso na may pagpupuri na galing sa iyo. Ang dinig mo ang aming kalakasan, aming mga buhay, aming mga puso, habang kami nabubuhay sa iyong presensya. Maraming salamat. Let's continue to declare na ikaw ay bumabalik sa puso ng may pagpupuri sa ating Diyos na buhay. I'm coming back to the heart, declaring back to the heart. It's all about you, Lord. I'm coming back to the heart, back to the heart. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart, back to the heart. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart, back to the heart. It's all about you. I'm coming back to the heart.
of the Lord. Hallelujah. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Ang unang pagbasa ay natatagpuan sa Exodus, Kabanata 17, talata 1 hanggang 2. Mula sa desierto ng Sin, naglakbay ang mga Israelita. Sila ay humihito at nagpapatuloy kapag sinabi nila. Sila ay nagkampo sa Rephidim, ngunit walang tubig doon. Kaya nagalit sila kay Moises. Sinabi nila, bigyan mo kami ng tubig na maliit. Bakit kayo nagagalit? Bakit ninyo sinusubukan ang katiyakan nilaw? Tanong ni Moises. Ngunit talagang uhaw na ang mga Israelita. Kaya sinubatan nila si Moises. Inilabas mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw, pati mga anak namin at mga alaga tayo? Kaya humingi ng tulong si Moises kaya. Ano ang gagawin ko sa mga tao ito? Gusto na nila akong damhin. Sumagot si Yahweh, magsama ka ng ilang pinuno ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Dalhin mo ang iyong bukod na inihampas mo sa ilog Nilo at lumakad kayo. Hihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Sinai. Hahampasin mo ito at bubukal ang tubig na may inom ng mga tao. Iyon nga ang ginawa ni Moises at ito'y nasaksihan ng mga kasama niyang pinuno ng Israel. Ang lugar na iyon ay pinangalanan niyang Masa at Meriba, sapagkat nagtalo-talo doon ang mga Israelita at sinubok nila si Yahweh. Ang pinagtalunan nila ay pinapatnubayan na sila ni Yahweh o ito. Magsipuli po ang lahat. Bilang paggalang sa pagbasa ng mga sulatan na ating pong matatagpuan sa sulat ng Ebanghelyo ayon kay Juan. Kabanatang 5, kabanatang 4, talatang 5 hanggang 9, talatang 32 hanggang 42. Ganito po ang sinasabi. Dumating siya sa isang bayan na tinatawag na Sigar. Malapit ito sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Dahil siya'y napagod sa paglambay, umupo si Jesus sa tabi ng balon. Halos nakanghalian na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib at sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari mo ba akong bigyan ng mainom?" Wala noon ang kanyang mga alagad dahil sila'y bumibili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng babae, "Ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humingi sa akin ng inumin?" Sinabi niya iyon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus, "Kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino ito humingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan ka naman niya ng tubig na nagbibigay buhay." Nagsalita ang babae, "Ginoo, malalim ang bato nito at wala ka namang panalo. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Ang balong ito ay pamana pa sa akin ng aming ginulong si Jacob. Dito siya ginom, gayon din ang kanyang mga anak.
at mga hayop higit pa ba sa kanya? Sumagot si Jesus, ang bawat umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging bagis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sinabi ng babae, Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na ito upang hindi na ako mauhaw. Di pumarito pa upang sumalo muli. Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa, wika ni Jesus. Wala akong asawa, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, tama ang sinabi mong wala kang asawa sapagkat 5 na ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo nga ang sinabi mo. Sinabi ng babae, Ginoo, isa kang propeta. Hindi nga ba? Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin, darating na panahon na sasambahin ninyo ang Ama. Hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi niyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Subalit dumarating ang panahon at tingnan na mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinulog ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sinabi ng babae, nalalaman ko kung darating ang Mesiyas, ang tinatawag ng Kristo. Pagdating niya, siya magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. Ako, nakausap mo ngayon ang iyong tinutukoy, sabi ni Jesus. Iniwanan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga-roon, Halik kayo, tignan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo? Maraming Samaritano sa bayan yon ang nanalig kay Jesus dahil sa pagtotoo ng babae. Sinabi niya sa akin ng lahat ng aking ginawa. Kaya pumunta sila kay Jesus at nakiusap na tumigil muna siya roon. At tumigil nga siya roon sa loob ng 2 araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Pagkatapos sinabi nila sa babae, naniniwala kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi ko, kundi dahil sa narinig namin siya. Alam na namin siya ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Ang mabuting balita ng ating dakilang Panginoon sa Kristo. Amen.
Sila
sa mensahe na ating parinig sa ating puro. Salamat Brother Joshua sa matyagang pangunguna sa ating puro. At habang sila po'y maawit, para po akong itinutuyan. Amen. At habang tinitingnan ko kayo, para gusto nilang patulog. Napaganda po nung title, ng awit. Ang title ng Umayo, ihayag, Umayo, ihayag. Jesus. Umayo, ihayag na si Jesus ay dakila. Ano po? Dakila ang ating Panginoon. Alam niyo po ang ating Panginoon, hayo ng hayo. Lakad ng lakad. Parang pastorador. Lakad ng lakad. Parang si Kuya Ramon, lakad ng lakad. At sa kanyang paglalakad, mga kapatid, si Jesus po ito. Nakarating po siya doon sa balon ni Jacob. Doon po sa lugar ng Sicar. Bundok po yun. At doon ay nauuhaw ang ating Panginoon. Sabi ng iba, Pastor, bakit nauuhaw si Jesus? Iba tao siya, Diyos siya. Oo. Iba nauuhaw siya. Huwag mo kalimutan, tao din si Jesus. Di ba? Nagugutom. Yan, nauuhaw. At doon sa Balayo, mga kapatid, ay mayroong isang babae na Samaritana. At sa akin pong pagbulay-bulay ng mensahe ng Panginoon ngayong umaga, nais ko pong bigyan ng pangalan ang mensahe ng Diyos na break the walls. Yan. Break the walls. Tayo po'y manalangin sa tayo. Bigyan po kami o Diyos ng sapat na kaunawaan sa tulong at gabay ng Banal na Espiritu. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Bakit po break the walls? Tatlong bagay ang nakita ko pong nais ibahagi sa inyo ngayon. Kaya, pamagitan itong title na ito na break the walls. Una, the inclusiveness of Jesus. The inclusiveness of Jesus. Sa John 4:7-9, ganito po ang ating mababasa. May isang Samaritanang dumating upang umigil. At sinabi ni Jesus sa kanya, maaari mo ba akong bigyan ng mainom? Wala naman ang kanyang mga alaga dahil sila'y bumibili ng pagkain sa bayan. Sinabi ng babae sa kanya, ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humingi sa akin ng inumin? Sinabi niya yun sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritana. Pansinin po ninyo ang babaeng Samaritana na ang babaeng ito ay nag-iigib o umigib ng tubig. Ang dala po niya ay baka. Ang alam ko po, ay bata pa, mga 12, 13, 14 years old. Ako po ay nakaranas ng mag-igib. Ano po? Hindi lang para sa amin, kundi para rin sa kapitbahay. Sapagkat ang isang balding tubig, pag ako ay umigib, dalawang balde yun eh, pingka, alam yung pingka, kawayan, nasa magkalila yung balde. Ayan. Kikita po ako doon ng mga 2 piso. Sapagkat piso ang isang balde, 2 piso kada igib. Karamihan po doon sa aming lugar, mga lalaki ang nag-iigib. Pero minsan nakakita ko ng babae, nag-iigib. Sabi ko, nasun yung asawa mo? Bakit pinahihirapan yung asawa ng babae na siya nag-iigib?
Alam niyo po, sa panahon ni Jesus, hindi lalaki ang nagiging. Walang lalaki nagiging. Puro babae. Ayan. Mga kababaihan, sino sa inyo ang minsan nagiging ng tubig sa balon? Banga ang gamit. Wala pong bandino. At malayo po ang igiban ng tubig. At ang babaeng Samaritana ito, ang mga kapatid at mga magulang, ay ang sabi dito, hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Ibig sabihin, mga kapatid, may namamagitan, may pader sa pagitan ng Hudyo o mga Hudyo at mga Samaritano. May pader. Ano itong pader na ito? Sabi dito, yung babae ay bawal makipag-usap sa Hudyo o mga Hudyo. Ang background po niyan, mga kapatid, 500 years ago before Jesus Christ was born. Yung po mga pabalik na mga Hudyo galing po ng Babylonia. Nang sila po'y naglalakad, pabalik sa Jerusalem, pahinto-hinto po sila. Meron pong mga babaeng Hudyo at meron ding mga lalaking Hudyo na nagkagusto sa mga hindi Hudyo. Yan. Mga gwapo yung Hudyo. Yung hindi Hudyo, mga gwapo. Yung mga hindi, yung din po mga babae na hindi Hudyo, mga magaganda rin, na-inlove kumbaga. Bawal na bawal po sa kanilang panahon na yun na magkagusto at magkaasawa nang hindi nila kalahi. Nagkagusto yung mga Hudyo na lalaki at babae sa mga gwapo at magaganda. Kung nangyari, sila po ay hindi na ibinilang sa lipunan ng mga kalayong Hudyo. At nakikinatayo muli yung pader ng Jerusalem at yung pong templo, yung pong mga nandoon na nakapag-asawa ng hindi Hudyo, sabi nila, pwede ba kaming tumulong sa pagtatayo muli ng nasirang pader? Ang sabi ng mga Hudyo, hindi na. Kasi hindi na kayo puro Hudyo. So sumama po ang loob nila. At upang sambahin nila ang Diyos, nagtayo po sila ng sariling kapilya o bahay sambahan o templo sa bundok ng Gerizim sa Samaria. At doon sila nagkampo sa Samaria, kaya tinawag na mga Samaritano. At mula doon, ang pader na ito ang naging dahilan, kaya hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. At ang tingin ng mga Hudyo sa mga Samaritano, kayo ay hindi nakabilang sa lahi namin. Ganun. Kaya nung si Jesus ay mapadaan dyan sa Sicar, sa Samaria, ay nakatagpo niya ang babae ito na Samaritana. At ang dahilan ay upang wasakin ni Jesus yung pong pader na itinayo ng tao na naghihiwalay sa kapwa-tao. Ayaw po ng Diyos na may pader. Tandaan po natin, mga kapatid, na nilikha ng Diyos ang daigdig, walang pader. At sa pagparito ng ating Panginoon Jesus, nais niyang ipahayag sa babaeng ito ang kalooban ng Diyos tungkol kung sa pader na tinayo ng mga tao na naghihiwalay sa kanila at sa mga Hudyo.
Pangalawa, the power of sharing. Ang kapangyarihan ng pagbabahagi. Dito po sa John 4:10 at sa mga sumusunod na talata, sumagot si Jesus, kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humingi sa iyong inumin, ikaw ang hihingi sa Kanya at bibigyan ka naman niya ng tubig na nagbibigay buhay. Pansinin po ninyo ang ating Panginoon Yesus. Alam niya na mayroong babae na iigib doon. Alam po niya. At alam ni Jesus kung anong gagamitin niyang paraan upang yung babae ay mahatiran niya ng mabuting balita. Anong ginamit ni Jesus? Tubig. Doon po sa pagbasa natin sa lumang tipan sa Genesis o sa Exodus 17:1-7, napansin niyo po, inampas ni Moises yung pong bato at bumuhal ang tubig. Nang sa gayon ay maramdaman ng mga Israelitas na mahal kayo ng Diyos sa kabila ng inyong katikasan ng inyong puso at ng inyong dito. Ginamit ni Jesus ang tubig upang bigyan daan ang pinakamagandang balita na nais dalhin ni Jesus sa babaeng Samaritana. At ano ang sinisimbolo ng tubig? Ang tubig ay buhay. Ang tubig ay buhay. Huwag kayong uminom ng tubig, mga kapatid. Ano mangyayari? Madidehydrate buhay. Ang tao, kasi hindi ka kumain maghapon, okay lang, pero huwag kang hindi iinom ng tubig. Tatagal ang buhay mo ng 3, 4, 5 araw, mabubuhay ka sa tubig. Amen? At itong inaalok ng Panginoon na tubig ay nagbibigay buhay. Okay? Yan. Ngayon mga kapatid, ito na-share ko na po ito sa inyo. At sa ating pagbubulay-bulay, ang ganda na pinapakita ng Panginoon. Okay, sa mga nag-aral ng chemistry, ano ang chemical composition ng tubig? Okay, ilan mo? Ano yung H? Hydrogen. Ano yung O? Oxygen. Yun yung sa lupa. Sa lupa yung hydrogen, 2 oxygen. Ngayon, itong H2O na to, itong tubig na ito, ang sabi ni Jesus, pag uminom ka nito, maya-maya, uhaw ka na naman. Yung ibibigay ko sa iyo, sabi ni Jesus, hindi ka na muli mauuhaw. Sino gusto yun? Amen. Ah, diba? Ganda mo na. Saan kaya yun? Sa bundok ba ng Tralala yun? O ano? Bundok ba na ako ba yun? O saan? Sabi ni Jesus, ako ang tubig na nagbibigay buhay. Kung sa lupa ay hydrogen, oxygen, aba, yung nagbibigay buhay mga kapatid, ano yung H2O na inaalong ni Jesus sa babae? Heaven, to, o, kita niyo. Inaalong ni Jesus eh. Itong tubig pinibig sa iyo. H2O to, galing langit, hindi galing sa tanong natin sa lupa. Heaven, to, hindi ba? Heaven, to, gusto mo? Sabi ng babae, bigyan niyo po ko niya para hindi na ako magiging dito. Naging yung babae, naging conscious. Gusto ko po! Sige, kung gusto mo, umuwi ka. Isama mo ito yung asawa mo. Alam mo si Jesus, ang galing-galing talaga.
Ano sabi ng babae? Wala pong asawa. Ano sabi ni Jesus? Totoo ang sinabi mong wala kang asawa. Kasi 5 na naging asawa mo at yung kinakasama mo ngayon, hindi mo asawa. Ito yung si Jesus. Parang walang pakundangan sa babaeng kausap. Kung si Congressman Sultay na ay nireklamo. Sino ba nagreklamo na yun? Yung kapatid ni Ancortis, di ba? Pinag-isipan, ini-imagine na yung naging Facebook, ano na. Si Jesus sabi niya, 5 na naging asawa mo. Tingnan niyo si Jesus. Baka kung si Congressman Sultay yun, sabihin mo sa babae, gaganunin na agad. Ang ipinakikita rito, kilala ni Jesus yung babae. Bago pa man niya nakita yan, doon sa balunian, sa sikap. Kilala na yung babae. Ganyan si Jesus, di ba? Si Sakeo, di ba? Nung umakyat si Sakeo sa puno, ano sabi? Sakeo, babae. Abay, kilala. Walang nalilihim sa Diyos. Walang nalilihim sa Panginoon. Ultimong bilang ng iyong buhok, ang sabi ng Biblia, ay bilang ng Diyos. Kaya alam ni Jesus ang pinagdaraanan ng babaeng ito. At alam ni Jesus kung anong pangailangan ng babaeng ito. At anong pangailangan ng babaeng ito? Tubig na nagbibigay buhay. Yun ang iniaalok ng Panginoon sa kanya. Na pag ito'y ininom mo, hindi ka naiintindihan. At hindi ka na muling mauuhaw. Napaka pambihirang salita ni Kristo. Na kung ating lilinangin mabuti, palalawigin, palalalimin, ay mayroong sustansya yung sinabi ng Panginoon na mayroon siyang inaalok na tubig na hindi katulad ng tubig ni Johnny Midnight. Kilala niyo yun? Yung Tony na pag 12 midnight magbubukas ng radyo na para Pilipino. May triangle na nakasabi, tapos may tubig dyan, inumin mo. Diyos ko, patawarin mo si Johnny Midnight. Naging kontrobersyal. Pero itong inaalok na Jesus, mga kapatid, ay hindi naman literal na tubig. Tubig na galing sa langit. Nang sabi ng Panginoon, sino mang nananalig sa akin, hindi na kayo mauuhaw kailanman. Yun ang punto ng Panginoon. Na pag tayo lumapit sa Kanya, nanalig sa Kanya, nagtiwala sa Kanya, yun sapat na para hindi tayo mauhaw. Ayan kung gamitin yung uhaw sa pagmamahal. Hello, mga single. Diba? Ako po ay na-receive sa Andono United Methodist Church. Pero kung yan doon, 80 years old. 80 years old, babae po yun. Nagpakasal. Umibig sa isang lalaki, 56 years old. Biluin niyo yun. Kaya baka po hindi imposible, umibig ka pa. Sorry. Ay, hindi ba? Uhaw sa pagmamahal eh. At sa pagmamahal ng Panginoon sa babaeng Samaritana nito, magtiwala kaginan. Maniwala kaginan. At sinabi nga ng ating Panginoon Jesus, ako yun. Jesus is sharing the hope for everyone.
Marami tayong gusto. Marami tayong pinapangarap sa buhay. Tama po? Sino po sa inyo nakatira sa isang bahay, hindi sa inyo nangangarap ng sariling bahay? Hindi. Sino sa inyo ang sweldo ay ganito lang, gusto mo, pangalan mo, medyo tumas-taas? Diba? Marami tayong mga pangarap, marami tayong gusto. Hindi po masama yan. Kaya na nagsisikap tayo, nagtatatawa tayo, para maabot natin, makamtan natin yun. Mga kapatid, maaaring uhaw ka sa lalong mga pagkakataon. Baka nakakaligtaan mo. At panahon na katulad ng babae sa Panatana, iniaalok ng Panginoon Yesus ang tubig na ito sa iyo. Kumbaga, idagdag mo sa buhay mo, sa pagkauhaw mo sa lahat ng bagay, ang pag-ibig, pagmamahal ng ating Panginoon Diyos sa buhay mo. At pag naranasan mo yung pag-ibig na yan, nandiyan yung pangako ng Panginoon. Ang sino mong lumalapit, sumasampalataya sa akin, hindi na magugutom, hindi na mauuhaw. Kailan? Sapagkat pag nasa puso mo ang Panginoon at nasa puso mo ang Kanyang salita, bubukan at papalo ng pag-asa sa buhay mo. Na paggising mo sa umaga, nandyan ang Panginoon. Hindi naluulan. Laging nandyan ang nagpapaalala. Hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. Kaya nga, Jesus is sharing the hope for everyone. Ang mga nangyayari sa gitnang silangan, biruin niyo po mga kapatid, meron na tayong mga OFW sa Israel sa patay. 6 na Amerikano, patay. At libo-libong mga OFW na nasa gitnang silangan ay nananalig ang kanilang buhay. Anong nangyari ngayon? Hindi makagaon ang mga barko na may dalang mga gas, krudo, langis, palabas ng Hormuz ba yun? Sa pagitan ng Iraq, at sa gitnang silangan, yung God of Hormuz hindi makalabas, hinarangan. At pag dumaan dyan ang mga barko ngayon, sabi ng mga Iranians, military aircraft, bobombahin namin. Kaya, tataas mga kapatid ang gasolina. Anong sabi? 80 pesos ba? Kaya imbis na ipambili natin ng pagkain, mapupunta doon sa mahal ng gasolina. Kaya maglakad na lang kayo. At ulan din ako. Naglalakad na. Pag-bisikleta na lang tayo. Sir, lilit pa naman siya. Jesus is sharing the hope of everyone. Ipag-pray natin yung mga kapatid. Ako naniniwala, itigil din mo. Magsasawa at ang kalooban ng Diyos ang magpapaupa ng mga nangyayari at nagaganap dyan sa gitnang silang. Pangatlo, the community as one in Jesus. Anong sabi ng banal na kasulatan? Sabi dito sa verse 39, maraming Samaritano sa bayang iyon ang nanalig kay Jesus dahil sa pagtuo ng babae. Sinabi niya, sa akin ang lahat ng aking ginawa. Pansinin po ninyo, maraming Samaritano sa bayang iyon ang nanalig kay Jesus. Mula sa bibig ng ating Panginoon, sinabi niya sa babae, Gina,
simula ngayon, hindi na sa Jerusalem o sa bundok na ito sasambahin ang Ama. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Nang sabihin ito ng ating Panginoon Yesus, yung babae ko umuwi, sabi ng alaga. At sinemya sa kanyang mga kababayan, yung sinabi ni Jesus. At nanampalataya ang mga taga-Samaria na si Jesus na ang hinihintay nilang tagapagligtas. At ito yung tinutukoy ni Jesus na ang lahat ay sasamba na dapat sambahin ang Ama sa Espiritu at sa katotohanan. Hindi lang dyan sa bundok ng Gerizim na kung saan itinayo ninyo ang inyong bahay-sambahan. Hindi lang ang mga Hudyo dyan sa bayan ng Jerusalem, sapagkat ang Diyos ay Espiritu. God is everywhere. Kaya yung ikinulong na Diyos sa pagitan ng pader na ito, yan ang dahilan kung bakit nag-aaway-aaway sila. Purihin ang Panginoon, dumating si Jesucristo sa tamang pagkakataon at sinabi niya, God is Spirit and we must worship Him in Spirit and in truth. Anong ibig sabihin nun? Lahat ay pwede nang sumamba sa Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya nga, together, we worship. Sino rito mga Ilocano? Yan. Sino rito Bicolano? Sino rito Bisaya? Kita niyo? Bisaya, Tagalog, Ilocano. Nagsasama-sama tayo kay Kristo. Palawakan natin ang huwag natin sasabihin, uy, mga Ilocano, doon lang kayo sa Kanisa, Kristo kayo pumunta rin. Eh, mga Bicolano, doon lang kayo sa Umayo, huwag kayo sunod. Eh, mga Tagalog, mga doon lang kayo sa Bacolada. Hindi ganun eh. Winasak ng Panginoon ang regionalism. Yung pagiging Ilocano, yung pagiging Tagalog, yung pagiging Bisaya, winasak niya. Sapagkat ang nais ng Panginoon ay itayo ang bahay-sambahan, ang pagsamba sa Kanya, nag-iisang Diyos. Puti, itim, una, matangkad, panda. No matter what, we will worship one God together. At yan mga kapatid ay very prophetic. Huwag sana mangyari. Baka naman pinagpe-pray nyo. Huwag naman sana mangyari World War III. Kapag nangyari yung mga kapatid, lulusubin tayo ng kakampi ng China. Ilang bilyon may katao na tao sa China? 1 bilyon mahigit. Ilang bilyon ang mga Pilipino? 110? Ginuhin nyo. Nilusog, alibaba lang, nilusog tayo ng China. 1 bilyon katao versus 110 million. Abay, kunutan lang Ate Eva, 10 Chinese na babae. Naku, mamamayag ka. Purot lang yun. Eh, ano pa naman natin sa mga punong mga nuclear arms na yun? Walang tayong kinalaman yan. Eh, ito, mga kapatid, huwag naman sana. Hindi nagpumbahan yun sa Middle East, tuloy-tuloy. Pag-pray natin, makauwi na sa amin lahat ng Pilipino, ha? Nagpumbahan yun. Pinomba ng ira ng Israel. Pinomba ng ira ng Dubai, etc. Gumanti naman ng Amerika, pinulbusan kita. Ano nangyari sa Middle East? Flat. Lahat ng building flat. Kasi yan, may nuclear arms yan. Huwag sana. Oh. Ang natira na lang mga tao, iilan lang. Okay? Ngayon, ang mga Pilipino, nandito tayo. Panatag. Maski kamatis lang ulam natin, okay lang. Lugaw.
Ay nagpulbusan sila ro. Ang natira ay ilan lang. O sige, gawin nyo. Tatawag yung mga mayayaman sa Middle East. Sino kaya mga karpintero, mga mason na pwede maggawa ng bahay natin? Naku, ang dami doon sa Pilipinas. O puntahan naman ng mga Pilipinas. Yun lang ang naisip ko. Na pag ganun ang nangyari. Pero wag naman po. Wag naman po. At tayo naniniwala sa Diyos na buhay na ito. Na sa ating linggo-linggong pagsamba, sama-samang pagsamba, panalangin, may puwersa ito. Mamaya, bombahin natin ang langit. Lord, itigil mo na po ang nangyayaring bulgan sapagkat yung mga kapatid ni Sister Ella nandun sa dulo. Yung ilang mga nating mga kasama, kaibigan nandyan sa Biblia. Lord, itigil mo na po. Ayaw po namin ang ganyang mga nangyayari. Kaya dahil yan, mga kapatid, together we worship, together we are one with Jesus. Si Jesus ang Diyos na nagkatawan tao. Sa kanyang pagparito, iniyalog niya ang tubig ng buhay. Tubig na galing sa langit. Na sino man ang iinom ito, sino man mananalig sa kanya, ay babalong sa kanya ang buhay na wala na. Mga kapatid, mapalad tayo sapagkat malayo tayo sa bulo. At mapalad tayo sapagkat nasa buwan natin ang tubig na nagbibigay buhay. At yun ay ang ating dakila, Panginoon sa Diyos. At ano bang mga pinagdaraanan natin? Magtiwala po tayo sa Kanya. Sasamahan tayo upang makaptan natin ang Kanyang mga Panginoon. Sa ngalan ng Ama ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Nanawagan po ang ating ushers na si Alondra Reyes and Ralph Lowenberry. Salamat, aming Diyos, aming Panginoon, sa mensahe ng buhay na ipinagkaloob niyo po sa amin. At bilang pagtugon at pasalamat, tanggapin niyo po ang mga handog na ito, mga ikapu at pasasalamat. Na ito po'y maging kabahagi sa mga gawain upang maghatid ng mabuting balita sa buhay ng maraming tao. Pagpalaan niyo po ang inyong mga anak na nakibahagi sa pagkakaloob. Patuloy niyo pagkaloob
sa kanila ang siksik, biglig, nag-umapaw, nakagalakan sa kanilang mga buhay. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayo nakatayo at awitin natin ang tindig ka at kay Jesus. Sino po sa inyo nais magpasalamat, lumapit sa ating Panginoon, dito sa harapan? Sino po sa inyo ang nanghihina, may karamdaman? Hindi kayo mga kapatid at magtiwala tayo sa Panginoon. At gayon din, nais natin magpasalamat sa mga bagay na dumating sa atin galing sa langit. At maging ang ating mga panalangin para sa ating mga mahal sa buhay, sa ating bansang minamahal, at sa kalagayan ng gitnang silangan na iyon ay isang panganib sa pagkaigdigang kalakalan, ekonomiya at buhay. Mga kapatid, ito ang pagkakataon na tayo po ay makalapit at makapanalangin sa Kanya. Let us pray. Lord, salamat po sa pagkakataon ito na kami po ay makapanalangin sa iyo. Sama-samang pagdulog, sama-samang panalangin para po sa aming minamahal na bansang Pilipinas at maging sa mga personal na pangailangan. Ang mga nagaganap sa gitnang silangan, Panginoon, ay lubhang nakakatakot, panganib sa buhay, maging sa kalakalan, pang-ekonomiya. Marami pong buhay ang nawala. Marami mga gusali ang masino. Lord, have mercy on us. And we pray doon sa mga leader ng iba't ibang bansa na kasangkot sa nangyayaring digmaan. Lord, pahupain niyo po ang anumang galit. Pahupain niyo po ang anumang gawa ng kadiliman. At ang iyong Espiritu Santo, ang iyong salita, ang iyong kalooban, ang siyang na mangyari at maganap sa gitnang siguro.
Gayun din po sa aming minamahal na bansang Pilipinas. Dalangin namin ang aming Pangulo, pangalawang Pangulo, at ang lahat ng mga halal na misyon. Nang sabihin pang political Lord, paano po ang anumang mga galit, ang anumang mga pagkakampi-kampi. Sapagkat ang karamihan po ay naghihirap. Ang karamihan po ay nawalan ng pag-asa. Subalit sa lahat ng ito, alam po namin, O Diyos, na mayroong mga taong nilulupunin niyo sa upuan ng pamamahala ng mga tapat at may takot sa iyo, Diyos. May malasakit sa bayan, may pagmamahal sa kapaligiran. Kaya din ang aming panalangin sa bawat isang narito na may mga pinagdaraanan, sakit, problema, at iba pa. Panginoon, yakapin niyo po siya. At inyo pong ipadama sa Kanya ang pag-asa ng iyong salita. Pag-asa sa pagtitiwala sa inyo, Panginoon. Hindi ang aming panalangin para po sa mga nagdirino ng kanilang mga kaarawan. Kapatid na Jubel, Herbert at Adele, patuloy mong ipagkaloob sa kanila ang mayanang karanasan ng buhay at pananampalataya. Ano man po yung kanilang mga hinihiling, samahan mo sila, Lord, at ito ay mangyari at maganap sa kanila. Sa lahat ng ito, Diyos, ang mga estudyante ay dinadalangin din mo. Patuloy silang gawaran ng katalinuhan, karunungan at higit sa lahat ay ang takot sa iyo. At maging ang aming mga minamahal na mga OFW, mga kapagilan po namin, gawaran mo sila ng pag-iingat, saan magdako sila nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Sapagkat ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Mga kapatid kong minamahal, tanggapin natin ang masagalang biyaya, basbas at pagpapala, nagubuhan sa ating Diyos sa mga nasa langit. Ang patuloy ng pagmahal, pag-ibig at pagliligtas ng ating dakilang Panginoon Kristo, ang kaaliwan, gabay at pag-iingat ng banal na Espiritu, ang siyang sa inyong lahat, sa inyong mga tahanan, sa inyong mga buhay, mula ngayon at magpakailan kailan pa man. Amen.